The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus came to his native place and taught the people in their synagogue. They were astonished and said, "Where did this man get such wisdom and mighty deeds? Is he not the carpenter's son? Is not his mother named Mary? And his brothers James, Joseph, Simon, and Judas? Are not his sisters all with us? Where did this man get all this?" And they took offense at him. But Jesus said to them, "A prophet is not without honor except in his native place and in his own house." And he did not work many mighty deeds there because of their lack of faith. Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kadalasan, nagagalit tayo sa dalawang uri ng tao. Nagagalit tayo sa dalawang uri ng tao. Ang unang pagbasa ay nagsasaad ng tao na kinamumuhian ng karamihan. Sino siya? Yung mga taong nagsasabi ng totoo. Kamangha-mangha minsan na mas gusto pa nating kausap ang sinungaling kaysa mga nagsasabi ng totoo. Nagagalit sila kay Jeremias kasi sinabi ni Jeremias kung ano ang pinasasabi ng Diyos sa kanila. Sa kanilang mga kasalanan, sa katapat na kanilang mga kasalanan, at ano mangyayari sa kanilang mga paggawa ng mali. Ang ikalawang uri ng tao, nang nagagalit tayo, ay yung mga taong kilala natin at alam natin, sa tingin natin, mas mababa kaysa sa atin. May sinabi bang mali si Jesus sa Ebanghelyo? Wala. Pero kinamuhian siya dahil siya ay anak ng karpentero. Dahil kilala nila kanilang ina na si Maria. Alam niya kung sino ang kanyang mga kamag-anak. Bakit ba tayo nagagalit sa mga taong wala namang sinasabing mali, bagamat marahil hinahangaan sila ng karamihan. Marahil ang paanyaya ay suriin ang ating mga sarili. Sabi nga ni San Ignacio ng Loyola, pag punong-puno ka ng iyong sarili, hindi mo na nakikita ang mga bagay na dapat mong makita. Ni hindi mo makita mukha ng Diyos sa iyong kapwa. Anong hamon niya? Paboritong-paborito natin yun. Inaawit natin. Kunin mo, O Diyos, ang lahat ng meron ako. Sapagkat minsan, ang ating mga pagpapala ang dahilan kung bakit tayo ay nagiging bulag sa katotohanan. Minsan, ang yaman, ang tanyag, ang mga bagay na magaganda sa ating buhay, ang dahilan kung bakit ayaw nating makita ang mga bagay na dapat nating tingnan. Mga minamahal na mga kapatid, madalas ko itong sinasabi. Bagamat magandang pakinggan ang sinungaling, pero mabuti pang sampaling ka ng katotohanan kaysa halikan ka ng kasinungalingan. Mas mabuti pang sampalin ka ng katotohanan kaysa halikan ka ng katotohanan. Gusto mo ba ang doktor nagsisinungaling sa iyo?
Magandang pagtuunan ng pansin yan. Bakit ba mas maganda sa tenga ang sinungaling? At bakit mas maraming naniniwala sa sinungaling kaysa sa mga taong nagsasabi ng totoo? Baka lang naman hindi ka makaakyat sa langit kasi mas pinili mo yung mga sinungaling kaysa mga taong nagsasabi sa iyo ng totoo. Ang tanong ko nga sa karamihan, kaya mo bang magsabi kung ano ang totoo? Sapagkat tayo mga Pilipino, nagsisinungaling tayo dahil ayaw natin makasakit, di po ba? Ano? Halimbawa, nasabi mo na ba sa iyong katabi, may muta ka? Tingnan mo ang iyong katabi, di ba? Nasabi mo na ba sa iyong katabi, may muta ka? Hindi natin masabi yon. Bakit? Natatakot tayo. Napakadali lang naman sabihin sana yun, di po ba? Paano po ba sinasabi yun, Father? Di sabihin mo, may muta ba ako? At sasabihin niya, wala. Buti ka pa, meron. Di po ba? Napakadali lang naman. Kaysa naglalakad siya dyan, na hinihiya niya kanyang sarili, dahil walang magsabi ng totoo. Mga minamahal na mga kapatid, maraming bagay na nakakatawa. Maraming bagay na nakakatuwa. Ang malungkot na katotohanan ay, hindi lang sila totoo. Sinisira pa nila ang katotohanan. Amen. Muli po mga minamahal na mga kapatid, ang tungkulin ng propeta ay hindi hulaan ang mga darating na panahon. Ang tungkulin ng propeta ay sabihin kung ano ang totoo ayon sa salita ng Diyos. Lahat tayo ay inaatasang maging propeta ng katotohanan. Ikalawa, ang katotohanan ay walang pinipili. Dukha man o mayaman, may sakit man o malusog, magsabi kayo, ang katotohanan ay mananatiling katotohanan kahit sino ang nagpapahayag. The Lord be with you. And may Almighty God bless you in your family, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. The Mass has been offered. We go in peace to love and serve the Lord.